mag-isa. Naligaw ako't tuluyang nawala, ngunit ako'y binangon mo at hinagkan. Ang ilaw mo'y tanglaw ko sa daan. Hawak mo ako at di mangangamba, sa pagligtas mo sa buhay ko't kaluluwa. Sa pagmulat ng puso ko sa buhay mo, Heso Kristo, ika'y papupurihan ko. Pinto, binuksan mo ako, Jesus, susi ko ang ngalan mo, kadiliman ng aking kalooban. Binago mo at presensya mo ang nanahan. O Diyos, sundalo mo ako, Jesus, ito ang misyon ko. Salita mo ang aking kalasag, sa gawain ng kaaway di patitinag. Marupok na dati kong pundasyon, sa bato ay ngayon nakabaon. Nang di mabuwag kahit na sino man, salamat sa pinto na kanyang binuksan. Ayukat ihayag ang balita, tagumpay ng buhay kay Jesus makikita. Kaya sa gawain niya tayo'y magpagamit, halina't siya'y luwalhatiin at umawi. Pinto, binuksan mo ako, Jesus, susi ko ang ngalan mo, kadiliman ng aking kalooban. Binago mo at presensya mo ang nanahan. O Diyos, sundalo mo ako, Jesus, ito ang misyon ko. Salita mo ang aking kalasag, sa gawain ng kaaway di patitinag. Magandang umaga mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa patuloy nating pagsasama-sama sa pagpuri at pagsamba sa Kanya. While we are on the lockdown season, wag po nating kalimutang to check up on each other and to pray for one another. Kailangan po natin to because some of us are probably getting tired of being in the confines of our home, but at the same time fearful to go outside of their homes. And isa lang ang pwede nating paglagakan ng ating pagtitiwala, ng ating hope. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa Psalms chapter 62 verses 5 to 8, "Find rest, O my soul, in God alone. My hope comes from Him. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times, O people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat dahil maaari naming ilagak sa iyo ang aming pagtitiwala, ang aming hope, at ang aming look forward that things will be alright, that our future will be alright, Panginoon. Lord, we pray right now na samahan mo kami sa pakikinig ng iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon, that we may grow in your word, pagkamat kami ay magkakalayo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at ang maging ang aming speaker, ang aming mensahero sa umagang ito. Use him mightily, and we pray, Lord, that you will be glorified, you will be magnified this morning. Salamat po at sa namin muli tinataas ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Diyos na si Jesus.
Ito ang aming dalangin. Amen. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, that is endless, no restraint. This is our God. Never be tried to praise, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, that is endless, no restraint. This is our God. Never be tried to hey, oh, hey, oh, hey, oh, why? Hey, oh, hey, oh, hey, oh, why? We say, hey, oh, hey, oh, hey, oh, why? Hey, oh, hey, oh, hey, oh, why? Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad ko, Diyos. Wala kang katulad ko, Diyos. Kung ay nandito mo, nuestro Diyos. Kung ay nandito mo, nuestro Diyos. There is no one like our God. We say, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise the glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, the endless, no one to say. This is our God. Every time sing praise and glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, the matchless, endless, no one we say. This is our God. This is our God. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, why? 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 When darkness tried to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when broken
I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Shame no longer has a place to hide. I am not a captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. I won't be shaken. I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. There's power that can break up every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. Power in your name. Power in your name. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. And I'm standing in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. I'm standing in your love. I'm standing on your arm. I'm standing in your love.
praise goes on and on, and I would sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Magandang umaga sa ating church. Muli ay tayo ay mananalangin sa Panginoon. Idudulog sa Kanya ang lahat ng ating mga kahilingan. Kaya salamat sa oras na ito at niloob niya na tayo narito ngayon. At isa sa parte ng ating panambahan ay ang pananalangin. In 1 John chapter 5 verse 14, it says, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask
anything according to His will, He hears us. Ito ang nagbigay sa atin ng confidence sa ating church na lumapit sa ating Diyos. Dahil according sa Kanyang will at kalooban, pinakikinggan niya ang ating mga panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po maraming salamat sa oras na ito. At madakila ka namin, maluwalhati at masamba sa oras na ito sa aming pananalangin. Muli po itanggapin nyo ang aming pasasalamat sa inyo at pagdakila. Tanggapin nyo ang aming pagpupuri, Panginoon. At maging sa oras na ito, nawa o Diyos ay maging karapat-dapat ang bawat sa amin na nananalangin ngayon at tumingi ng tulong sa inyo. Ano man po o Diyos na bahit kasalanan namin, kami po ay inyong patawarin, Panginoon. At maging ganap po kami o Diyos sa lahat ng aming mga panalangin at pagtawag sa inyo. Salamat po o Diyos sa pagpapatawad nyo sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. At batid po namin na bilang inyong mga anak, bilang inyong church, Panginoon, ay nakikinig ka po sa aming mga panalangin. Kaya sa oras na ito ay maraming salamat po sa inyong church, sa Filipino Christian Church Musapa, na kung saan ay binuo nyo upang kami ay patuloy na sumamba sa inyo at manalangin at maghain sa inyo, Panginoon, ng mga kaluluwa na nais nyo pong makakilala sa inyo at sumamba sa inyo. Salamat po sa iyong church na even in online, Panginoon, ay nakakasamba kami at nakakapanalangin sa inyo at nagsama-sama na sa inyo'y dumulog, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, sa oras na ito na andun po ang inyong provision sa Filipino Christian Church, Musapa. Nandun, Panginoon, ang wisdom sa lahat ng mga leaders, maging sa mga members, Panginoon, at sa lahat ng mga sumasamba sa inyo, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito at maging sa lahat ng iyong mga provisions, Panginoon, sa Filipino Christian Church, Musapa. Salamat din po, O Diyos, sa bansa na ito na kung saan aming tinitirikan, Panginoon. At dito kami nagtatrabaho. Salamat po sa iyong mga provisions, maging O Diyos, patuloy na pagbibigay niyo, Panginoon, ng mga projects sa mga companies, O Lord, even na mayroon pong mga trial, even Lord, na mayroon pong kung saan nagiging hadlang ang pagsubok na ito sa pag-unlad, Panginoon, ng bansa na ito. Ay nariyaan ka pa, Panginoon, upang kami ay tulungan. Kami agapayan at maging ang bansa na ito, Panginoon, ay nandoon ang iyong kalinga upang maging ang mga apektado, Panginoon, na nagkakaroon ng mga kasakitan, dala ng virus, Panginoon, ay naririyan ka upang pagalingin sila, Panginoon. Naririyan ka, O Diyos, upang bigyan ng lakas, Panginoon, ang mga tao na sa quarantine, ang mga tao na ngayon naka-lockdown, ang mga tao, O Diyos, na kung saan ay nagtatrabaho, subalit limitado, Panginoon, gawa ng isang pagsubok na ito na dumating, Panginoon, sa buhay ng tao dito sa mundo na ito, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, at nariyan ka upang kami, Panginoon, ay patuloy na gabayan, Panginoon, ang aming buhay. Salamat po, O Diyos, maging sa aming bansa na hindi ka po, Panginoon, nagkukulang, bagkos nariyan ka upang tulungan, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Salamat din po sa mundo na ito na aming ginagalawan na ang tao ay nalilito, ang tao hindi alam kung saan patutungo, Panginoon. Subalit nariyan ka upang ipakilala sa buong mundo na mayroong Diyos. Na mayroong Diyos na kung saan tumutulong sa kanila.
Kaya sa mga taong nahihirapan sa kasalukuyan ngayon, nawa o Diyos, lalo pang maunawaan, Panginoon, ang paglapit sa inyo, O Diyos, ang paglapit at pagtawag at manalangin, Panginoon, sa oras at kapanahonan na ito ng kahirapan. Kaya dalangin po namin, maging sa oras na ito, na sa lahat sa amin na nananalangin, naway inyo pong katagpuin, Panginoon, ang lahat ng mga hinanaing at prayer request ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga anak nyo, Panginoon, na kung saan ay na nag-undergo ng COVID test. Salamat po sa inyong pag-agapay at sila ng mga naging negative sa test na ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang inyong mga anak na naapektuhan, Panginoon, ng panahon at ngayon nagkakaroon ng mga sipon, ubo, lagnat, Panginoon, ay hinihiling po namin, O Diyos, na maging malakas ang kanilang mga immune system at maging malakas ang katawan upang mapaglabanan ang pagbabago ng panahon sa lugar na ito, Panginoon. Maging, O Diyos, mapaglabanan ng pisikal na katawan, Panginoon, ang dala ng virus na ito ng COVID-19. Kaya salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga prayers, Panginoon, na nare-receive ng iyong church, Panginoon, within past days, O Lord, na kung saan itinaas sa inyo at idinulog sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong mga katugunan. Salamat po sa mga anak nyo na may mga kakulangan financially, subalit naririyan ka, O Diyos, upang punan, Panginoon, ang kanila pong mga pangangailangan. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito na kung saan maaring ang mga tao ay may fear, Panginoon, may takot sa kanila. Subalit naririyan ka, Panginoon, upang ipakita at ipadama sa amin na meron kaming Diyos na umaagapay sa amin, tumutulong sa amin, at nag-aalis ng anumang takot at agam-agam sa bawat puso at buhay ng mga tao. At lalo tigit ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya nawa, O Diyos, lagi niyo po kami subaybayan, gabayan, patnubayan, at hiniling po namin loobin niyo na lagi niyo po kaming ilayo sa anumang kasakitan, Panginoon, na dala ng COVID-19. Kaya salamat po, O Diyos, sa oras na ito, sa lahat ng mga panalangin po namin. Tunay nga po na kayo ang Diyos namin na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay sa amin ng kalakasan, at nagbibigay sa amin ng katalinuhan upang mapaglabanan ang lahat ng mga trials na dumarating ngayon sa mundo na ito. Kaya salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kapatid, magandang umaga po. Tayo po ay dadako ngayon sa ating pagbibigay ng ating ikapo at panghahandog sa ating Panginoon. At sama-sama po natin itong ihandog kahit tayo nasa ating mga tahanan. Ilagay po natin sa harapan ng ating mga altar na i-welcome po natin ang presensya ng Panginoon. At ilagay po natin sa ating puso't isipan na ito ay paghahandog. At nasa harapan po natin ang ating Panginoon at silaman po yung ating paghahandugan na ito. Kaya mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga paghahandog na ito para sa ating Panginoon. At patuloy na siya lamang ang siyang patuloy na madakila sa ating buhay. Mga kapatid, ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7,
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us continue worshiping God as we give our tithes and offering. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can receive. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We break your heart, we song your praise. We're God's church on, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Ye below, praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. O Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kadakilan, sa iyong kapangyarihan at kaluwalhatian. Marami pong salamat sa iyong biyaya. Nawa Panginoon, itong mga biyaya na ito na nalikom namin, inhandog namin sa inyo ay pagyamanin mo at patuloy na kayo lamang isang maluwalhati. Magamit po ito sa mga ministry at ang gawain ng iyong iglesia at ang buhay po ng mga at kamay ng mga hawak nitong pananalapi na ito na biyaya na inihandog para sa inyo ay mapagyaman at magamit sa wasto, Panginoon, at kayo po ang sa patuloy na maggabay at patuloy na mag-protect sa kanila sa gawa ng kaaway at lahat-lahat, Panginoon, ay kayo lamang ang siyang maluwalhati sa lahat ng paggamit ng mga biyaya na ito na inihandog namin sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa kanilang paghandog at sa mga hindi po nakapaghandog sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy na sa biyayaan mo at patuloy na pagpalain sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng means, mga resources, Panginoon, upang patuloy na makapagbigay sa inyo, makapaghandog na nagmumula sa aming puso. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, tayo po ngayon ay dadako sa pagbasa ng salita ng Panginoon at patuloy lamang na ang Panginoon ang ma-welcome sa ating kalagitnaan at siya lamang ang siyang maluwalhati sa oras na ito. Ang lahat po ay magsitayo at sa paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Thy word is the lamp unto my feet
and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Mga kapatid, tayo po ay manatiling nakatayo sa paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. At sabi po dito sa Matthew chapter 7 verses 24 to 25, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock." Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang umaga po mga kapatid, at tayo nagkasama-sama na naman muli dito sa ating panambahan. Ngayon po ay May 1, 2020, unang biyernes ng Mayo, at patuloy na tayo ay maglilingkod, patuloy na sasamba, patuloy na papupurihan ng ating Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa, at welcome ko po ang bawat isa na ngayon ay kasama natin. Yung iba siguro hahabol pa. At patuloy na i-welcome po natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan, at patuloy na siya ay papurihan sa ating buhay. Tunay nga po na isang dakilang araw na muli ay ipinagkaloob sa atin ito ng ating Panginoon. At kahit na tayo malayo sa isa't isa, pero nagkakalapit tayo dahil sa Espiritu ng ating Panginoon, ang Espiritu nananahan sa atin, at sa presensya ng Panginoon na patuloy nating inaanyayahan at inimbita sa ating kalagitnaan, sa ating puso at sa ating isipan. Kaya mga kapatid, sa oras na to ay patuloy tayong magpuri. Tunay nga po na this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kahit na tayo ay hindi magkakalapit sa mga oras na ito. Mga kapatid, welcome po sa bawat isa sa ating panambahan sa oras na to. Tunay na napakadakila ng araw na ito sa bawat isa. So live po tayo ngayon sa ating Facebook account, sa Filipino Christian Church Musapa, FCC Musapa, at sa ating FCCM chat room, mga kapatid, at sa ating pong mga kasamahan o kapananampalataya diyan nanonood sa Qatar, sa Pilipinas, dito sa Abu Dhabi, hindi lang sa Musapa, sa ibang dako ng mundo, sa Australia, sa US, ating mga kapatid na naandyan sa Canada, yan po ay nanonood sa mga sandali na ito, mga kapatid natin sa Dubai, ayan, sa Al Ain, sa Sharjah, sa Ajman, mga kapatid, salamat po sa inyong pakikiisa sa umagang ito. At sa umagang ito ay patuloy tayong makikinig ng salita ng Panginoon. At ang ating pong binasa o ang ating pag-aaralan ay galing sa libro ng Mateo, Book of Matthew, at kinuha po natin sa chapter 7, 24 to 27. Babasahin ko po ulit yung kabuuan. At ang sabi po dito sa verse 24, "Therefore, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock." Verse 26, "But everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash." Mga kapatid, yan po yung ating pagbasa, at yan po yung ating pag-aaralan, at yan po yung mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito.
At ang ating pong title ng mensahe sa umagang ito ay Withstand the storms. Withstand the storm, mga kapatid. Withstand the storm, no? Ito po yung ating title ng ating mensahe. Build a life on a foundation. Build a life on a foundation. Mga kapatid, nabanggit dyan yung salitang storm. Ano ba yung iniisip natin kapag nabanggit natin o narinig natin yung word na storm? Siguro ang kalimitan na maiisip natin ay bagyo na dumarating literally sa ating bansa, o bagyo ba, so problema o pagsubok sa buhay. Ito ba yung naiisip natin? So mga kapatid, yan po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Yan po yung mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. So mga kapatid, tayo po ay manalangin. O maraming makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na muli ay dinako mo kami sa presensya mo, Panginoon, at pinagkakaisa mo kami sa aming puso't isipan. Marami pong salamat for making this day a wonderful one, at patuloy na kayo lamang isang mataas. Tunay nga po na kayong aming Diyos na aming papupurihan, pasasalamatan, kayong aming dadakilain. You are the creator of heaven and earth, the giver of life, and perfecter of our faith. Kaya Panginoon, patuloy ka namin tinataas sa aming kalagitnaan. May your name be glorified. O God, sa oras na to, sa pakikinig namin na iyong salita, buksan mo ang aming puso't isipan, pagkaisahin mo kami, Panginoon, unite us, Panginoon, in spirit, O God. At patuloy naming maunawaan at matutunan ang iyong mga salita, ang mga binibilin mo sa amin, ang pag-encourage mo sa amin, ang pag-remind mo sa amin, Panginoon, at nawa sa mga marinig naming mga salita na mamumutawi sa inyong paglingkod, ay patuloy naman ito'y mag-remind sa amin at patuloy na mag-encourage, magbigay ng kalakas sa amin sa aming spiritual na buhay at patuloy na makilala na kayo nga po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa oras na to, cover us with the blood of the Lamb at alisin mo ang mga distraction o disturbance ng kaaway na kapaligid sa amin at sa iyo lamang kami mag-focus at kayo lamang ang isang maluwalhati. Marami pong salamat. We commit everything to you. Every minute details of our worship service at kayo lamang ang maluwalhati. Panginoon, cover us with the blood of the Lamb. Every corner of our house, our place. Panginoon, saan man kami naroroon at kayo lamang ang siyang maluwalhati. Marami pong salamat. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, tunay nga po na napakadakila ng Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob sa atin sa pagkakataon na ito. Mga kapatid, patuloy po tayo na makinig ng salita ng ating Panginoon. Ano nga ba yung storm na binabanggit sa natin dito? Mga kapatid, kung tayo ay talagang alam natin ang nangyayari sa Pilipinas, ay talaga namang napakaraming bagyo na dumarating sa Pilipinas. Tingnan natin, mga kapatid. Our country, the Philippines, mga kapatid, ay tunay nga na hindi na stranger sa natural disasters as it is surrounded by bodies of water and is located along the Pacific Ocean's ring of fire. From typhoons to tsunamis to volcanic eruptions to earthquakes, name it. The Philippines has experienced it, mga kapatid. Naandyan talagang na-experience ang bawat isa kasi ang ating bansa ay talaga namang laging may bagyo at hindi nawawala yung bagyo sa ating bansa. Lagi natin yan na-experience at isa sa mga bagyo na dumating sa Pilipinas, kapag usapan natin ay yung typhoon o storm, literally ay itong Yolanda, na super typhoon na Haiyan sa international name in 2013, appear in all three categories: worst in terms of numbers of casualties, amount of damage, and number of people affected. It was one of the world's strongest and deadliest typhoons, prompting a rare public storm signal number 4 in the Visayas. Talaga namang pag-uusapan ay bagyo. Bagyo ay parang walang tatalo dito sa Yolanda na nangyayari noong 2013. At yan ay pinagbasihan sa kanyang mga nagawang pagsalanta sa ating bansa, hindi lang mismo sa bansa, kundi sa mga tao na naapektuhan nito. At ano ba yung pinagbabasihan kung bakit talaga ito yung pinakamalakas? Yung number 1 na
na bagyo na dumaan sa Pilipinas. Unang-una, yung in terms of casualties, number of people killed, 6,300 people ang namatay, mga kapatid. And then in terms of damage, 2,051,711, hindi po pesos yan, kundi dollars. Kung kukwentahin natin yan, siguro mga pag 50 or 54, mahigit na 100 million pesos ang na damage nito sa atin. No? At maging sa number of people affected, number of affected people ay 16,106,807. Ay tunay nga na talaga napakalakas ng storm na ito na tumama sa Pilipinas noong 2013 at hindi basta-basta itong bagyo na ito na nangyari sa ating bansa. Kaya mga kapatid, ang bagyo na ito talagang itinuturing na isa sa pinakamalakas sa buong mundo. So sa ating mensahe sa gabing ito, mga kapatid, sa umagang ito, no? Sa umagang ito, na ano lang kayo, para lang masabi nyo na gising kayo. No? Sa umagang ito, ay ano ba yung gustong parating ng ating sinasabi na mensahe nito na sa salitang storm. Mga kapatid, in this message, I would like to address the following question. The following questions. What storms is Jesus talking about? Ulitin ko, what storms is Jesus talking about? And how can we build so as to be able to withstand the storm? Mga kapatid, how we can build so as to be able to withstand the storm? Yan po yung dalawang katanungan na ating titingnan sa sandali na ito. No? Kapag inisip natin yung storms sa buhay natin, siyempre ang naisip natin yung mga typhoon or earthquake, no? Yung lindol. Pero sa buhay natin, yung titingnan natin sa buhay natin bilang isang tao, ano ba yung storm? Maaring isipin natin or you probably think about your difficult or broken relationship. Maaring we are going through a financial crisis, lalo na sa panahon na ito, na nararanasan natin. Maaring withstanding with legal problems, no? Mga dapat nating inaasikaso sa mga legalities. No? Baka tayo ay naihabla o naghabla o anuman ang nangyari. Unpleasant or painful health problems. Di ba? Mga kalusugan natin sa mga panahon na ito, ano nangyari? Baka yun ay sa mga storms natin, and the death of someone you love. Nawalan tayo ng mahal sa buhay dahil sa crisis na kinakaharap natin, dealing with rebellious children. Maaaring facing something that brought public disgrace sa ating buhay. O being laid off from work, nabawasan ang sweldo, no work, no pay, dealing with conflict, situation at work, no, sa ating trabaho, maaaring may nakakasamaan tayo ng loob, may sabihan tayo na hindi maganda, or even in the church, maaaring ganun din ang nangyari. At lalo na itong panahon na ito na nararanasan natin, dealing with COVID-19 virus crisis effect. Ano itong epekto na ito? Maraming talagang nadidepress, nadidiscourage, no, hindi malaman kung ano yung gagawin sa buhay sa mga sandali nito. Yan sinasabi natin na, inisip natin na bagyo. Mga kapatid, kung ang pag-uusapan natin minsan sa ating buhay, we are all going to face these kinds of storms. Nararanasan natin talaga yan. It is true that there are only two kinds of people in the world. Yung nakakaranas, or those who are going through crisis, and those who are going to go through a crisis. Yan ang mga nakakaranas na at yung pang makakaranas, yun lang naman eh. Pero lahat yan ay makakaranas. Ngayong umaga, we will look at a parable of Jesus which gives us insights into how we can keep strong and stand in the middle of storm. So everyone, ang bawat isa ay nagbibuild o bumubuo ng kanyang buhay on some kind of foundation. There are only two choices na pwede natin gawin. So pagbibuild ng ating foundation, you either build on a solid and deep foundation or you build on a shallow and weak foundation. So nasa saan tayo mga kapatid sa pagbibuild ng ating foundation in order for us to withstand the storms in our lives. Mga kapatid, sa oras na to ay sinasabi ng ating Panginoon that there are only two foundations.
one that will stand the storms, and one that will not. So ano yung estado ng ating building? Building of our life sa oras na ito. Napakalinaw, mga kapatid, yung picture na ating pinag-uusapan ngayon. Maaari, you are either walking God's way, experiencing His transformation sa buhay natin and knowing His strength for difficult times, or you are walking away from God. Dahil sa nararanasan natin, lumalayo tayo, nandiyan ba si Diyos? Parang hindi nakikinig, parang hindi naririnig yung aking panalangin. O producing nothing of eternal value and are vulnerable to the storms that may come your way. Mga kapatid, you are one or the other. Which one do you think you are? Mga kapatid, alin ka sa dalawa na ito? One that will stand the storms or one that will not? Mga kapatid, sa mga sandali na ito ay dapat ito yung ating naiisip o napapagnilayan. At hindi natin maikakaila na tayo mananampalataya, na tayo tumatanggap sa Kanya, na tumatawag sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, na tayo ay mga builders. No, we cannot escape. No, we cannot escape the fact that we are builders. The question is whether we will be wise or foolish builders na ating binasa sa Matthew 7:24-27. So, yung pagsubok, yung test na mararanasan natin, yung storm sa buhay natin, that will determine us. Yung storm na tinatawag natin. So mga kapatid, ano yung dapat natin na gawin o itinuturo ng ating pag-aaral sa umaga ito na dapat nating matutunan sa buhay natin bilang isang mananampalataya? No? So how to build a life upon a firm foundation and withstand the storms? Paano nga ba, mga kapatid? So unang-una ay build our life by knowing the truth. Build our life by knowing the truth. Yan ang ating dapat na malaman. Build our life. Ano ba yung sabi dito? Buuin daw natin, magbuo tayo, bumuo tayo, at gumawa tayo ng buhay na dapat ay base sa katotohanan. So we must know the truth. Mga kapatid, ano yung katotohanan? Ano ang sabi sa Matthew chapter 7, verses 24-27. Basahin muna natin sa 24, verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Mga kapatid, tunay nga na sinasabi na talagang kung ikaw na mananampalataya o sino man nakarinig ng salita ng Panginoon at naniniwala at nananampalataya sa Kanya, dapat daw ay mag-build tayo ng ating mga tahanan sa rock, sa ibabaw ng bato. Who built his house is like a wise man, matalino na tao, who built his house on the rock. Doon sa ibabaw ng may rock na isang pundasyon. Mga kapatid, ano dito yung nire-represent ng sinasabi ditong house? Unang-una, sinasabi natin, we must know the truth. Yes, the truth is the Word of God. At dapat doon tayo nagdidepende. At yun naman, paano natin maibabase yung buhay natin sa katotohanan? Dapat yan ay, kaya nga sinasabi dito, we built our house on the rock. So, the house na binabanggit dito, yung the word na house na binabanggit dito, represent our lives. So, each of us is building a life, yung buhay natin. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na magbibigay ng kaluwalhatian, kapurihan, ang buhay natin nagiging spiritual. We are building these lives upon a foundation. Ito yung dapat nating maunawaan sa buhay natin sa sandali na ito. Ngayon, paano tayo makapagbuo ng ating buhay? At patuloy na magkaroon tayo ng solid foundation. So, ang unang step ay dapat makapakinig tayo ng salita ng Panginoon. The first step is to hear. At hindi lang hear, which also mean we must listen. Dapat talagang nakikinig. Kasi yung pag nag-hear lang o nakikinig lang,
pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Yung nagli-listen ay talagang iniaakto niya, inia-apply niya yung salitang kanyang narinig o kasalitang nabasa. So mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin na talagang dapat ay magkaroon tayo, makapakinig tayo, marinig muna natin. So paano tayo makakarinig? O paano natin malalaman yung katotohanan sa ating buhay? Mga kapatid, anong sabi ay magkaroon daw tayo na we have to expose ourselves to the truth. Kailangan talaga tayo naka-expose, no? Talagang parang nakababad o laging nakaharap doon sa katotohanan. Pag sinabi ng we have to expose ourselves to the truth, it means we have a responsibility, no, to ourselves to the truth na ginagawa bilang isang mananampalataya. We do this by reading the Bible. Tayo ba'y nakapagbasa pa ng Biblia? O masyado na tayong nafo-focus sa FB, sa pag-zoom, sa panonood ng TV, ng mga pelikula, movie marathon. Hindi na tayo nakapagbasa. Lalo ngayon, mas marami tayong oras, dapat nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon by reading Christian books, by attending worship service. Kaya tayo ba, gumigising ng maaga at alam natin na tayo may panambahan sa ganap na 10 ng umaga o hihintayin na lang nating matapos dahil gusto ko pang matulog para makapagpahinga. Mga kapatid, sobra ng pahinga. Baka mapasobra tayo sa tulog. Iba ang mangyayari sa atin. By getting involved in our classes, sa Bible study natin, na ginawa natin last time na every Sunday. Ngayon po, darating na Wednesday naman ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, Bible study. Every Wednesday po naman ngayon, mga kapatid, sa buwan ng May, ang ating Bible study sa ganap na 7:30 ng gabi po, mga kapatid. Magkasama-sama ulit tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And then by meeting with Christian friends who can teach us and instruct us. O maaari sa panahon na ito, hindi na tayo nakikita face to face. Pero we talk to them sa technology. Nakakausap natin sila, o mini-message natin sila. Ito yung mga bagay na dapat natin ay magawa. Sabi sa Timothy, anong sabi sa Timothy? Ang sabi sa Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 19, nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with His inscription. The Lord knows that who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Kung ikaw ay nasa katotohanan, ano yung gagawin mo? Kung ikaw ay nasa katotohanan, ano dapat yung ikinikilos mo? Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from the wickedness. So, nandun na tayo sa katotohanan, meron tayong buhay na walang hanggan, at meron na tayong personal na Savior, ay dapat nagbabago na tayo. Ginagawa na natin yung dapat nating ginagawa na instruction ng Panginoon sa atin, na iwasan o wag nang gumawa ng hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Yung mga worldly things, yung mga inuuna muna natin, ang mga bagay na ito bago ang Panginoon. Nagiging busy tayo sa mga panahon nito, no? Kahit na tayo naka-lockdown, busy pa rin sa mga business, pagpapayaman o anuman, mga kapatid. Alam naman natin kapag tayo namatay, hindi naman natin ito madadala, hindi naman masama mag-ipon. Pero huwag lang tayo ma-focus sa mga pangmundong bagay. Dapat ay mag-ipon tayo ng treasure, yung heavenly treasure. Kasi pagharap mo sa Panginoon, pag tinanong ka ng Panginoon, nasa na? May dala ka ba sa akin? May pasalubong ka ba sa akin? Nasa na yung kayamanan mo na pinaghihirapan mo? Anong sasagot mo? Kung sabi ng Panginoon, hindi ka makakapasok, paano ka papapasukin sa aking kaharian? Dapat may dala kang kayamanan na pinagtuunan mo ng pansin. Paano yan? Hindi naman tayo makakabalik o pag tayo namatay, wala naman tayong mandadala kahit 5. Kahit damit natin. Mga kapatid, kaya dapat tayo mag-focus sa ating Panginoon, sa ating spiritual na buhay. Pagyamanin natin yung ating mga biyaya, pero dapat nangunguna ang Panginoon. Jesus comes first. Hindi dapat siya ay pinapantay, kundi dapat siya ay nangunguna. Yung mga biyaya natin na meron tayo ay dapat ay ibahagi natin sa ating mga kapwa na nangangailangan. Ang katotohanan is defined by one source as sincerity in action, character, and word. So nakikita talaga dapat ito nagmamanifest kung sino ang Diyos na sinasamba natin. Perhaps the most famous verse about the truth in the Bible is what Jesus said in John. In John, makikita natin yan sa John
chapter 14, verse 6. Sabi dito, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya mga kapatid, siya yung unahin natin. Siya yung manguna sa buhay natin. Sapagkat siya yung katotohanan na walang makakarating sa paroroonan, sa Panginoon, sa ating Ama, kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya tayo mag-focus, mga kapatid. Ang sabi rin sa John, chapter 1, verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang lahat ay nagmula sa kawalan, kundi ang nandyan lamang ay ang salita ng Panginoon, ang Panginoon. Wala nang iba. Kaya mga kapatid, huwag tayong magmamalaki. Huwag nating unahin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Siya yung katotohanan at siya yung salita na talagang ating pananampalatayanan at ating ilalagay sa ating puso't isipan at wala nang iba na magbibigay ng katotohanan sa ating buhay kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi sa verse sa John chapter 1:14? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Ayan mga kapatid, naandyan, no? Sa yung ating Panginoon na nakipamuhay sa atin. Naging tao. At nakita ng mga tao ang kanyang kaluwalhatian. Ang ating Panginoong Hesukristo, the only begotten Son of our Father, with full of grace and truth. Anong sabi sa Psalm 119, 105? Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ano, mga kapatid? Yan ang ating Panginoon. Isang liwanag sa ating nilalakaran. Liwanag sa ating paa sa ating paghakbang sa katotohanan. Kaya bilang mga Kristiyano, we believe that every word in the Bible, we believe in every word in the Bible is true. This is the foundation upon which we live our lives. Knowing what the Bible says about truth and hiding God's word in our hearts help us to know when we are listening to the voice of truth. Kaya ngayon nabanggit natin kanina, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Kasi mga kapatid, walang mali diyan sa salita ng Panginoon, walang nasulat na mali. Kasi kung may mali, di ba kapag ang isang libro ay nasulat ng mali, pinapalitan ka agad? Bakit kung sinasabing may mali sa Biblia at mali ang sinasabi o may mga hindi tama, bakit hindi pinapalitan? Di ba, mga kapatid? So, nandoon lang yan ang katotohanan. Napilit na isinisingit o ginagawa ng mga kaaway na ang Biblia ay fallible. No, infallible ang salita ng ating Panginoon. Hindi yan wala yang mali, wala yang conflict. At dapat yan ang ating paniwalaan at pananampalatayanan. So, hindi lang dapat na tayo ay ma-expose yung sarili natin sa katotohanan, ay kailangan din tayo we have to be a good listener. No, mga kapatid? We have to be a good listener. Dapat tayo, alam natin, nabasa natin, narinig natin, napanood natin. So, anong mangyayari dapat? So, we have to be a good listener. No? Dapat tayo ay iniaakto. Pag sinabing good listener, ito ay ini-apply natin sa ating buhay. It is not enough to just hear. We must listen. The key to listening is to interact with the one doing the speaking. Sinabi ng Panginoon, God has instructed us to do this, so we have to apply it. We have to act on it. We have to kailangan mag-manifest, kaya i-apply natin sa ating buhay. The best listeners I know are people who ask lots of clarifying questions. Di ba? Pag tayo sa klase, noong tayo umaattend pa, o nag-aaral pa, o kahit naman ngayon, kung sino pa yung nag-aaral, di ba kapag gusto mong matuto, kapag gusto mong maliwanagan sa lahat ng bagay, mag-a-ask ka ng question. You raise your hand and ask question sa ating mga professor, sa ating instructor, at para ma-clarify. In other words, they ask, what do you mean? Are you saying? O can you explain that further? Yun ang mga tanong na ginagawa natin. What happened next? These are questions that show person is listening.
We should ask clarifying questions when interacting with the truth of God. Magtanong tayo kay Lord. Lord, ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay namin ngayon na magdadalawang buwan na, kami may mga restrictions, wala kaming trabaho, nabawasan na kaming sweldo, no work, no pay kami, yung iba ay natanggal sa trabaho, yung iba ay nagkasakit, yung iba ay namatay. Lord, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay namin? Anong gusto mong gawin namin sa mga panahon na ito? Dapat nagtatanong tayo sa ating Panginoon. Nagtatanong tayo, hindi kino-question ang Panginoon. Hindi natin sabi, bakit mo naman ginagawa ito, Lord? Masyado ka naman. Nahihirapan na kami. Lalo mo pa kami pinapahirapan. Malayo na kami sa aming family. Nado pa kami, naka-lockdown. Hindi. Tanong natin, Lord, ano ba yung gusto mong mangyari sa amin sa oras na ito, sa mga panahon na ito, na kami ay nakakaranas ng ganitong crisis, dulot nitong COVID-19 virus? So yun, ganun po ang ating mga dapat na maisa isip, maisa puso, at yan ay sasagutin ng ating Panginoon. Basta manatili lamang tayo sa katotohanan. Hindi tayo masasagway, hindi tayo madidetour. Yan ang ating dapat na laging magmamanifest sa ating buhay. Ano ang sabi sa James 1:2? Do not merely listen to the word and deceive yourselves. Do what it says. Naku, mga kapatid. So, hindi lang sa nakikinig tayo, hindi lang sa nababasa natin. Nasa katotohanan tayo. Ang Panginoong Jesucristo ang sinasabi natin, gawin natin yung kanyang instruction sa atin. Ikaw ba pa nagtatrabaho at binigyan ka ng instruction ng authority mo, higher authority mo? Ginagawa mo ba o hindi? Ginagawa natin kasi para matapos yung trabaho, para mag-good shot ka sa manager mo o sino man yung higher authority mo. At maging good model ka rin sa mga subordinate mo. Ganon din tayo sa Panginoon. Sa ating espiritu na buhay, para tayo patuloy na lumago, para mag-increase yung ating faith, dapat ginagawa natin kung ano yung instruction ng ating Panginoon, kung ano yung kinukumand ng ating Panginoon. Hindi dapat tayo nagiging pasaway o matigas ang ulo, kundi sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Mag-submit lang tayo, then obey. Para mga sundalo, kapag sila inutusan ng kailang mga higher authority, abay, sumusunod talaga sila. Walang tanong-tanong. Saka na sila magtatanong pag natapos na yung mission. So mga kapatid, ganyan din dapat natin ginagawa para tayo magbigay ng kapurihan, kalwalhatian sa ating Panginoon. Ano ang sabi sa Timothy? Sa 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Yan ang mangyayari. Darating ang panahon na dahil sa katigasan ng ulo, ang gusto nila na marinig ay yung gusto ng tenga nila. Yung sa tingin nila ay masarap pakinggan para sa kanila. Sa tingin nila ay makakabuti sa kanila. Sa tingin nila ay makaka-please sa kanila. Ito yung darating na pagkakataon. Kaya mga kapatid, sana hindi tayo mapasama dito sa mga tao na walang sound doctrine. O sinusot lang nila yung kanilang kagustuhan, yung desires nila. Tayo mga kapatid, habang may panahon, habang may oras, ibigay natin para sa Panginoon. Nasa katotohanan tayo, manatili tayo sa katotohanan. At maunawaan natin kung ano yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Kung ano yung gustong iparana sa atin ng ating Panginoon. Hingin natin sa ating Panginoon kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin. At ito ba ay naiintindihan natin? Have I understood this correctly? Yung ating experience sa panahon na ito. Ano na nga ba mga kapatid? Mga dadalawang buwan na, naiintindihan na ba natin? Are there any other passages of Scripture that teach the same thing? Nagbasa na ba tayo ng salita ng Panginoon? Nabuksan na ba natin mga Biblia? At nakita natin kung ano yung gusto sabihin ng ating Panginoon. Or naman sa mga panahon na ito, is God warning me of something? Baka mga pinaalalahanan ka tayo ng ating Panginoon sa oras na to. Mga kapatid, anong ginagawa mo ngayon sa oras na to? Do I need to repent? Kailangan ko bang humingi ng tawad, magbalik loob sa ating Panginoon? Ano ba nagawa kong kasalanan?
Is this a promise that I can claim? Is this a command I need to obey? What is this account trying to teach me? What kind of response should I be making to this truth? Yan mga kapatid, yung mga katotohanan nating malaman. At sa ating pinag-aaralan. Base na rin sa ating na-experience sa oras na to. Ito ay tunay sa ating buhay, sa area ng ating buhay. Kung gusto nating matuto, if you want to learn something, you have to be in places when you can get the necessary information. So, yung necessary information sa kanyang salita lang, sa kanyang salita, sa Biblia na binabasa natin, sa ating naririnig sa mga mensahe ng Panginoon, sa mga nababasa natin mga Christian books, sa mga advice, sa mga mature Christian. Katulad din ng mga athletes yan. So, saan ba sila nakikinig? Sa kanilang mga coaches, sa mga experienced players, para mas maging sila ay competitive athlete. At hindi lang competitive, kung talagang sila ay ma-achieve nila yung gusto nila mangyari, makakuha sila ng mga medals, magmanalo sila sa pantimpalak, sa ginagawa nila, sa mga competitions. Di ba yung craftsman, di ba? An apprentice to learn from those who are more experienced. Ginagawa nila para mas matuto sila, mas marami silang experience, marami silang mga way kung paano mapapaganda yung kanilang mga crafts. Ayun ang ginagawa. So we have to expose ourselves to the truth if we want to grow. And the same holds true in our spiritual lives. Kaya mga kapatid, sa ating buhay na spiritual ay dapat talagang panghawakan lang natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay nasa ating Panginoon, sa Kanyang salita. Kaya mga kapatid, we must do what Jesus says. We must do what Jesus says. Yan ang ating kailangan na gawin sa ating buhay. Those who do what Jesus said will be those to withstand the storm. Tunay yan mga kapatid. Dahil ang salita ng Panginoon ay ang katotohanan. At ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. So dapat, kung sino sumusunod sa Kanya, sinasabi ng ating Panginoon ay siyang magwi-withstand sa ito, siyang matitira, siyang mananatiling nakatayo sa gitna ng mga bagyo sa buhay natin. Dahil ang ating buhay, binabanggit dito ng mga houses, ito yung buhay natin, are built upon the rock. Pag sinabi ng rock, ito ay solid foundation. At yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. So binabanggit sa ni James dun sa chapter 1:25 na kung sino daw yung doer, Kung sino daw yung doer, siya yung blessed doon sa lahat ng kanyang ginagawa. So, yan ang sinulat ni James sa James chapter 1 verse 25. It is the doer who is blessed in what he does. Anong sabi diyan? But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. They will blessed in what they do, mga kapatid. So, kailangan ay ito yung ating ginagawa. Sumusunod talaga tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, pangalawa, para tayo maka-stand sa bagyo na dinadaanan natin sa ating buhay, ano yung dapat nating gawin? Ay building our life by acting on the truth, sa katotohanan. Ano yung dapat nating matutunan sa katotohanan ay dapat nating natutunan natin sa katotohanan, nalaman natin ay dapat nating ginagawa at hindi natin pinagwawalang bahala. Ano ang sabi sa Matthew chapter 7, 26-27? But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Mga kapatid, napakalinaw na talagang kapag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, kapag hindi tayo umakto sa katotohanan, ay ang mangyayari ay magugupo tayo ng bagyo sa ating buhay. At hindi natin mapapagtagumpayan ang bagyo na naranasan natin sa ating buhay. Mga kapatid, isang istorya na ibabahagi ko sa inyo ay itong istorya na nangyayari sa Pilipinas noong 1968. In the Philippine history, August 2, 1968 at about 4 a.m., a 7.3 earthquake hit Casiguran, Aurora Province. Due to tremors, Ruby Tower collapsed in Manila and
around 270 people died. Yan mga kapatid, yung isang pangyayari sa Pilipinas na talagang tumatak din sa isipan ng mga tao. At dahil sa earthquake na ito, may isang building na gumuho. Ayan yung Ruby Tower, nasa Manila. At may 270 people ang namatay dito. Kaya mga kapatid, ay titingnan natin kung ano bang nangyari dito sa pangaman na ito. Sabi ni report ni Dr. June Inares, no? Doon sa Manila Bulletin, 1968 ang mangyayari ito Lindol, ni-report ni Dr. June Inares, ay ito nangyari doon sa Ruby Tower, dahil sa Lindol na 7.3, doon sa Aurora. No? Hindi mismo sa Manila, pero dahil ng tremors, gumuho yung building. Ruby Towers remind us of the heroes in us. He said that in the aftermath of that tragedy, many heroes stepped forward. Among them were the rescuers and the many others who volunteered generously to be part of the teams that attempted to extricate the survivors from the ruins. So marami tumulong mga kapatid. There were heroes too among those who were buried in the rubble. No? Mga tumulong na namatay din dahil natabunan din sila. So there were stories of victims whose determination to survive brought out the courageous and the creative in them. There were stories too of parents whose dead bodies were found in tight embrace with their children who survived the ordeal. These parents apparently used their human bodies to shield their children from the falling debris and save the latter's lives in the process. So ito yung sa mga pangyayari. Pangalawa mga kapatid, Ruby Tower reminds us of our constant state of vulnerability. Nabubulo na tayo. We are always vulnerable to the forces of nature. Hindi natin makokontrol. We must embrace that fact which our elder underscored. He said, vulnerability means not being in control of situations and their outcome. It is in this state, he explained, that we begin to appreciate the value of our interdependence. No? Kailangan talaga yung pagtutulungan ng bawat isa. At ipinakita ito noong gumuho ang Ruby Tower in 1968. We need to be with each other and to help each other if we are to survive situations that are not in our hands and which are beyond our control. Mga kapatid, so natutulungan ba tayo sa oras na to? Katulad na nangyayari noong 1968, nung gumuha ang Ruby Tower. So dapat ipakita din natin ito, nagtutulungan tayo, nagkakaisa tayo sa pananalangin, sa pagtulong sa ating kapwa. No? Dapat ay maging sensitive tayo. This state is also tells that we need to learn to trust in a higher being. No, ipinapakita rin daw tayo na tayo pagtiwala sa ating amang lumikha, a God who will not forsake us or abandon us in the face of danger. Oh, napakalinaw. It is loud and clear na binabanggit dito. No, sa pangyayari sa Ruby Tower. Pangatlo, the last but not the least, sabi ni report ni Dr. June Inares ay Ruby Tower should be a constant reminder to us that we should not toy with human lives. Hindi natin bibigyan lang ng parang laruan lang yung buhay ng isang tao. Based on accounts, subsequent investigations showed that the construction of the tower did not meet many of the standards set by the building code of that time. So mga kapatid, hindi maganda yung pagkakabuo noong building na yon. Mahina ang mga materials, so hindi maganda ang pagkakakonstructs. There were shortcuts made, yun ang sabi sa report. Those who made the shortcuts apparently presumed that the metropolis would never be hit by a killer quake. Kaya mga kapatid, hindi tayo nag-a-assume, hindi lang basta natin ginagawa ang isang bagay, lalo na sa ating buhay na espiritual. Hindi tayo nag-a-assume, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. So nagbibuild ba tayo ng solid foundation? No? Na hinahantulad sa isang building na dapat ay maganda ang foundation. So earthquakes remind us that we are not totally in control. Hindi natin ito hawak. Si Lord lang may hawak na ito. So dapat lagi tayong maging handa. However, there are things that we can manage. Among them are our adherence to standards, practices, and methods that mitigate our vulnerability. So ganun din sa ating spiritual na buhay. Dapat maging handa tayo, magbase tayo sa salita ng Panginoon. So itong Ruby Tower tragedy happened half a century ago. Yet, today, buildings are still crumbling in the wake of recent quakes. The suspect remains the indifference to safety standards. You seem not to remember that ignoring these standards but put people's lives in serious danger. So we must realize that it was not the earthquake that killed those people. The killers were the debris caused by shortcuts in the constructions of the edifice o ng building na ito. Kaya mga kapatid, yung mga bagay na nakamamatay sa ating spiritual na buhay,
ay alisin natin. Iwaglit natin upang patuloy na tayo magkaroon ng solid foundation at ang ating Panginoon lang itong rock o solid foundation natin. So how many more quakes should strike us for us to never forget that human lives are precious and must not be toyed with. So mga kapatid, remember in our prayers, those lives were lost in this aftermath. At kaya kailangan tayo patuloy na manalangin sa ating buhay. At nakita natin isang halimbawa ng Ruby Tower na ito, na pagtayo ng isang building. So ang ating buhay ay parang isang building din. Kaya dapat tayo ay may magandang pundasyon. And we must act on the truth. Ano yung tinuturo ng Panginoon? Yung katotohanan. At dapat ito ay malaman natin. It's not enough to know about God. It's not enough to know what God wants you to do. Mga kapatid, it is not enough to know how to apply His Word. If we are going to build on a solid foundation, we must actually do what God wants us to do. Yun ang ating dapat gawin. Kung ano ba sinasabi ng Panginoon, inuutos sa atin ng Panginoon. Katulad yan ng paggawa ng isang building. You can know how to put up a straight wall, what the proper weight wire is for your particular wiring job, how deep a foundation should go, how far apart the studs or supports should be placed. Ito yung mga bagay na dapat na ginagawa sa paggagawa ng isang building. But knowing is not worth anything if you don't act on what you know. Alam mo, pero hindi mo naman ginawa, nag-shortcut ka, ay talaga mahina yung building. Ganyan din sa ating buhay spiritual. Pag binabaliwala natin, ilalagay lang natin, nababasa lang natin salita, pero hindi natin inaakto. Pagdating ng mga crisis, katulad nito, anong mangyayari sa buhay natin? Anong ginagawa mo ngayon? Nadidepress ka, nadiscourage ka, nalulungkot ka? Kasi hindi natin alam yung katotohanan ng ating Diyos. He is in control. He is sovereign. He is faithful. He is good. At kung anumang pangyayari na nangyayari natin, patatapos din yan. God knows. Siya lang nakakalam because He is God of yesterday, today, and forever. You can know what it takes to save another person's life, but the information is useless if you don't use that information when someone is in distress. You can know all kinds of things about God, but it will not help you if you don't do what He says. You can know that God wants priority in your time, but it is meaningless until you reflect that in your calendar. Ano ba ang ginagawa mo? Ano bang priority mo sa buhay mo? Pagising pa lang, naka-Facebook ka na. Pagising pa lang, naka-cellphone ka na. O mga kapatid, you can know that God wants you to forgive, but it will not help you to stand in the storms unless you actually let go of the bitterness you cherish toward another. May kagalit ka pa rin ba hanggang ngayon? O nagagalit ka pa rin ba sa kapatid mo? Dahil sa nagawa sa iyo. Kung humingi na ng tawad, patawarin mo na mga kapatid. At mamuhay tayo na may kapayapaan. You can know that God wants you to be sexually pure. But that knowledge will not help you to stand in the storms unless you turn away from the sexual affairs and you're pandering with lust. Sino ba ang karelasyon mo ngayon? May asawa ka na. O kahit dalaga o binata ka. Kapag mayroong sexual intimacy, hindi maganda. O mga pornographic. Na ginagawa natin. Hindi ito yung sinasabi natin na tayo namumuhay sa katotohanan. You can know that God hates gossip, but your foundation will not be strong. Puro chismis lang unless you seek to eliminate gossip and stop tearing down others dahil sa salita na nanggagaling sa bibig mo. Panay chismis, hindi nakakaluwalhati, nakalulugod. You may know that God wants you to be content with what you have, but a firm foundation will be established only as you begin to be satisfied with what you have instead of feeling you always need something more. Yan, palagi tayo naghahangad. Hindi naman natin kailangan eh. Okay na yung katamtaman at nakakatulong tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na dapat nating marinig at ito yung katotohanan that there are many people who are very knowledgeable about Christian faith. No? Talagang marunong talaga sila. But who are building on the sand. Makita natin yan, no? Sa isang buhay ng Kristiyano, akala natin talagang matatag. Para din yung bahay na dalawang bahay na pareho ang style. So malalaman mo lang kung sino yung matibay kapag dumating yung mga bagyo. Literal na bagyo. O sino unang magigiba. O sino unang matutumba. So ganyan din sa ating buhay. Akala natin, sa tingin natin, ay napakatatag.
lagi nagsisimba, member na lahat ng ministry, pero ini-apply ban talaga niya sa buhay niya. Ito ay makikita pagdating ng bagyo, o yung bagyo na sabi nating trial sa buhay natin. There are many people who look good, talk good, and appear wonderfully religious, but are really building their foundation on the sand, katulad ng binasa natin, pinag-aaralan natin. They know the truth. They know how to appear Christian, but they are not doing what God tells them to do. Mga kapatid, we don't have to be religious. We have to be Christian. Believers, faithful Christians. Doon makikita yung katotohanan ng ating Panginoon. Yun dapat ang mangyari sa buhay natin. To some degree, all of us are like this. No? Hindi nyo ipagkakaila. Tingnan natin yung sarili natin. O baka minsan, nagiging ganyan din tayo. Every one of us has areas of our life where we are not applying the truth. Nandiyan ang katotohanan, ba't di natin ina-apply? We know what God wants us to do. Pero anong ginagawa natin? We just don't do it. However, the true believer is working to eliminate those areas from their life, from our lives. They know those areas of their life are robbing them from spiritual vitality that are weakening their foundation, that are weakening our foundation. So the foolish builder is concerned about these things, yung mga bagay na ito. So yung wise builder dapat ay pang-spiritual na buhay, pang-kalangitan. Inuuna natin ang ating Panginoon. So we must learn to obey because we will need to react instinctively when the storms rage. Ngayon nga, nararanasan na natin yung storm. O anong reaksyon natin? Anong ginagawa natin? Are we doing what God wants us to do? Are we applying it to our life? Yung ating nabasa, narinig, yung ginagawa natin sa ministry natin. So we must learn to be obedient because when the storms come, we must react. Kapag dumating yung bagyo sa buhay natin, talagang doon dapat yung paano tayo mag-react. Anong reaksyon natin? We won't have time to ask, what should I do? Wala na, nandiyan na yung calamity, nandiyan na yung storm. Magtatanong ka ba? Anong gagawin ko? Dapat alam na natin. At kung alam natin ito, ibig sabihin, ay handa tayo. We need to know what to do. And we have to apply what we have learned, what we have heard, what we have read. We won't have the opportunity to build a foundation then. Hindi na natin kailangan, wala na tayong panahon para ma-build pa natin yung house natin kung nandiyan na yung baha, kung nandiyan na yung bagyo, o laging tag-ulan, malakas. Hindi. Dapat, ngayon pa lang, binibuild na natin yung house na natin. Para pagdating ng bagyo, maging matibay tayo. At siguraduhin natin, ang pagbibuild na ito ay nasa standard. Standard sa buhay natin, spiritual na buhay natin na ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ayon sa katotohanan. Mga kapatid, tunay nga na tayo ay patuloy na magtiwala lamang sa ating Panginoon. Ngayong umagang ito, yung ating mensahe is the life that God wants us to have so that we can truly withstand the storms. Whether it is the literal or figurative storms of everyday life or the day of wrath and judgment that are yet to come, we have to stand on the firm foundation. Jesus is the rock-solid foundation of the church. So let Him be the rock-solid foundation of your life. Ito yung ating dapat maunawaan, no, mga kapatid? Ito yung dapat nating maintindihan sa buhay natin. At hindi tayo nagmamadali. Let us take it slowly but surely. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Mga kapatid, naandyan na yung Panginoon, naandyan na yung katotohanan. Siya nagbigay sa atin ng kaligtasan, siya natin nagbigay ng buhay, ng kahulugan sa ating buhay. Naandyan na. So manatili tayo sa katotohanan. Hindi na tayo dapat kumawala, hindi tayo umalis. Mga kapatid, ang tanong lang, what kind of foundation are you building your house? Or what kind of foundation are you building in your life? Upon us. Upon. So take heed to what Jesus is saying and your life will be solid. Makinig lang tayo at gawin natin kung sinasabi ng ating Panginoon Kristo kung anong mga instruction niya. And be not just a hearers or listeners only, but do what the Word says, and your life will not be as shaky as sand. Mga kapatid, yan po yung ating pag-aaral sa umagang ito. At ano ba yung challenge na dapat nating matutunan sa umagang ito?
So, how to have a solid rock foundation? We have to trust God. No? We have to trust God. Ano yung trust? Trust God's wisdom. When life is confusing, nalilito ka ngayon sa mga panahon na ito. Adi, pagtiwala lang tayo sa Panginoon, magdepende tayo sa ating Panginoon, sa Kanya lang naman tayo magtitiwala. Nasa Kanya ang pag-asa. Sa atin ang pananampalataya, nasa Kanya yung pag-asa. Yun lang ating ibibigay sa Kanya. And then, rely on God. Magdepende tayo sa Kanya. Relies on God's strength, sa Kanyang kalakasan, sa Kanyang kapangyarihan. Because we are weak. Sabi nga sa Kanyang salita, when we are weak, He is strong. Then relies on God's grace in times of personal failure. May weaknesses tayo. May mga iniquities tayo. May failures tayo sa buhay. Tayo mag-rely lamang sa ating Panginoon. Ask forgiveness. Repent. And then look to God. Sa Kanya lang, sa iyong makapangyarihan. He is in control. He is faithful. He is merciful. He is gracious. He is powerful. He is sovereign. Nasa Kanya na, sa ating Panginoon. Ano panghilingin natin? He is more than enough. So look to God. Looks beyond the present heartaches. Kung ano naramdaman natin sa puso natin, sa buhay natin. To God's purpose and eternal glory. So dapat malaman natin, no? Hindi lang yung naranasan natin, pasakit sa buhay natin. Ano ba yung gusto ni Lord sa buhay natin sa mga panahon na ito? And then run to God. Hindi kung saan tayo magtatatakbo. O kapit tayo sa patalim. Sa Panginoon lang. Runs to God rather than away from Him. Let us run to God, draw ourselves near to Him, bring our lives sa ating Panginoon, at siya lamang ang makabibigay ng kasagutan sa lahat ng ito. At wala nang iba. Siya lamang ang ating Diyos na patuloy na ating matatakbuhan, mabibigay natin ng makukuha na natin ng pag-asa sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na to ay patuloy nating papurihan ang ating Panginoon at tayo'y manalangin. O manayong makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. At muli ay binuksan mo aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong salita. Tunay nga po na napakabuti mo at patuloy mo kami nire-remind sa mga bagay na dapat naming gawin, mga bagay na dapat nating i-apply sa buhay namin, mga bagay na dapat na makita sa buhay namin, at magbigay lamang ito ng kaluwalhatian sa inyo. Panginoon, marami pong salamat sa katuruan, sa katotohanan, at tulungan mo kami upang patuloy na manatili kami sa iyong katotohanan. Bigyan mo kami ng wisdom at patuloy na karunungan sa lahat ng bagay na naming pag-aralan sa umagang ito, sa narinig namin na mensahe nagmula sa inyo, Panginoon, at kayo lamang isang maluwalhati as we apply it in our lives, O God. As we build our life, as we build the house, Panginoon, sa buhay namin, na ikaw nga po lamang ang aming pundasyon, ang solid rock foundation ng aming buhay, ang buhay ni spiritual, bilang iyong mga anak, bilang iyong tagasunod, at bilang mga tao, mga mananampalataya na binigyan mo ng buhay na wala hanggan at kaligtasan. Maraming pong salamat. This is our prayer. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga kapatid, sa oras na ito ay dadako tayo sa ating Lord's table at ihanda po ng bawat isa ang ating mga elemento, yung ating pong tinapay, ang ating pong inumin na sa oras na to na ating gagawin upang patuloy nating muli ay i-remember ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Tunay na makita na siya nga ang ating Diyos na mapagmahal, siya yung ating Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At sa oras na to ay gawin natin na tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon at patuloy na ibukas natin ang ating sarili at humingi tayo ng tawad sa Kanya sa pagkakataon na ito, kung mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Kanya sa mga nakadaang araw upang maging karapat-dapat tayo sa pakikisa sa banal na hapunan na ito. Tayo mga kapatid ay manalangin. O Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli kami dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat sa pagkakataon na ito at magagawa namin at makikisa ang bawat isa sa banal na hapunan na ito, Panginoon, na naging simbolo ng iyong pagmamahal sa amin. 2,000 years ago, binigay mo ang aming
ang inyong bugtong na anak, na aming Panginoong Jesucristo, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng kami ng kaligtasan doon sa mga taong na tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming pong salamat, Panginoon. Tumingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, ano man ito, Panginoon, sa puso at isipan, sa aming mga naikilos, naramdaman, nakita, Panginoon, na hindi naging kalugod sa iyo, upang kami maging makakarapat-dapat sa pakikisa sa banal na hapunan na ito. Kaya mga kapatid, sa oras na ito ay kung ano yung itinagubilin ng Panginoon, ay siya rin namang itinatagubilin ko sa inyo sa mga oras na ito. At noong araw na ipinagkaloob ang ating Panginoong Jesucristo ay kinuha niya ang tinapay at sinabi sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kanin at gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Magkagayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang saro at kanyang sinabi, ito ang aking dugo sa bagong tipan na ibubuhos para sa inyo. Inumin at gawin ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat kung sino man ang kumain ng tinapay na ito at uminom ng saro na ito, ay inihahayag ang aking pagkamatay sa krus at inihintay muli ang aking pagbabalik. Kaya mga kapatid, sama-sama po natin pagsaluhan ang tinapay na ito na kawangis ng ating Panginoong Jesucristo at ang inumin ito na kawangis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po nating kanin ang tinapay na ito, nakawangis ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po nating inumin ang saro na ito na kawangis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tayo magpasalamat. O maraming makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat. At muli, binigyan mo kami ng pagkakataon na makaisa ka namin. Pagdiriwang namin ng banal na hapunan na ito. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, pagmamahal na walang katumbas, pagmamahal na hindi nagpamaliw, ay iyong pag-ibig na tinumbasan mo ng iyong buhay, buhay ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat, Panginoon, nawa sa mga oras na ito, sa aming mga kapatid na nasa tahanan, ay patuloy na maramdaman ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, ang iyong paggabay, ang iyong pagmamahal, ang iyong mga yakap na nagpapatunay na ikaw nga pong aming Diyos na buhay. Maraming pong salamat sa iyong buhay na nabayubay sa krus, sa mga dugo na umagos nagmula sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagmamahal na yan. Patuloy na kami ay makapaglingkod lamang sa inyo, ay bigay namin ang aming buhay ng buong buo, ang puso't isipan namin sa patuloy na paglilingkod upang patuloy na kami ay maging karapat-dapat sa iyo na nakamtan ang buhay at buhay na walang hanggan at kaligtasan. Maraming pong salamat at muli ay patuloy na ikaw lamang ay siyang mapapurihan, malawalhati, maparangalan sa aming buhay as we submit ourselves into your ministry in serving you, O God, alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, tunay nga po na isang malaking pagpapala, nagkasama-sama tayo sa umagang ito at nanalangin, nag-aawitan, nagpapuri sa Panginoon at nakinig ng kanyang salita. Tunay na isang pagpapala na tayo ay muli ay natapos na naman ang isang panambahan na punong-puno ng kasiglahan at pag-asa sa ating buhay. Mga kapatid, bago po magtapos ang ating panambahan ay mga ilang announcement lamang po.
yung ating activities ay postpone pa rin po hanggang ngayon. At hindi pa rin po natin magagawa yan sa mga sandali na ito na tayo magkaharap-harap, kundi ay nadun pa rin tayo sa live streaming natin. All Friday worship services, don't watch, major events, scheduled activities, and ministry meetings are postponed effective March 16, 2020 until further notice. At sa ating live streaming worship services, Tuesday, meron pa rin po tayo every Tuesday, prayer meeting, and Friday worship services, live streaming at FCC Musapas official Facebook account at maging sa ating FCCM chat room. Yan, magkita-kita po tayo lagi dyan every Tuesday and Friday, maging sa Wednesday this coming May, sa ating Bible study. At note from the Finance Ministry, as part of FCC Musapa preventive measures to the continuing virus outbreak, we would like to request you to safekeep your tithes and offering for the time being until we resume our regular worship services and prayer meeting. Katulad ng ginawa natin kanina, so itago na lang po naman natin itong handog natin sa ating Panginoon at ibigay na lang po natin sa ating finance team pag tayo nagkita-kita kapag inalis na yung restriction dito sa atin. Mga kapatid, at sa bukas po mga kapatid, kasama-sama tayo sa pananalangin. Marami po tayong mga ginather ng mga panalangin. May request po ng ating mga kapatiran, hindi lang sa ating individually, kundi sa bansa ng Pilipinas, sa UAE, na patuloy na ating ipapanalangin at itataas sa atin. So sama-sama tayo bukas. Don't watch, Ang sabi diyan, when you wake up in the morning and you hear in your heart and mind feel really heavy, like the weight of the whole world is on your shoulder, you can always run to God for strength, encouragement, guidance, rest, and peace. Kaya mga kapatid, mananalangin tayo in adoration, in confession, in thanksgiving, in supplication. Tomorrow, Saturday, May 2, 6 a.m. to 7:30 a.m. Magkita-kita po tayo. At maging sa ating mga nagdiriwang ng karawan, binabati po na dyan. Happy birthday po sa inyong lahat. Nawa kayo patuloy na pagpalain ng Panginoon. Kay Sister Mary Ann Sipanton, May 3, Brother Greg Malcrido, May 9, Sister Charmelo, Sister Charm, May 9 din po, May 13, Sister Mila Bulante, happy birthday, Gladys Clemente, May 17, at Brother Ray Mangawang, May 20, Michael Sasa, May 27, Brother Nino, May 30, and Sister Crystal, May 31. And happy wedding anniversary din po kay Mr. and Mrs. Parica. Yan, April 18. Kaya ito po ay siguro ay tiyak na sina Elder John, and Elder John and Sister Raquel wedding anniversary. Yan po, maligayang bati po sa inyo lahat. Ang sabi sa 3 John 2, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. Mga kapatid, marami pong salamat. Patuloy na tayo ay magpuri at magpugay sa ating Panginoon na buhay, sa ating Diyos na mapagmahal at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa oras na to ay patuloy tayo na humingi ng tanggapin natin ang pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Tuloy na maranasan natin ang biyaya na ito na nanggagaling lamang sa ating Panginoong buhay. Kaya mga kapatid, buksan po natin ang ating puso't isipan, ilahat po natin ang ating mga kamay, at tanggapin natin ang pagpapala na nanggagaling lamang sa ating Panginoong buhay. O manayong makapangyarihan sa pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod. Pakabanalin mo ito at dumaloy lamang ang mga biyaya na nanggagaling sa inyo at makamtan ang aking mga kapatid na narito, Panginoon, at nakikinig at nanonood, Panginoon, sa oras na to, ang mga biyaya na nanggagaling lamang sa iyo. Marami pong salamat sa pagpapala mo. Tunay nga po na pinapakita mo lang sa amin, sa bawat isa, sa panahon ng crisis na ito, na ikaw ang aming Diyos na buhay. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa ating Panginoong buhay. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good or doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever.
Amen. Mga kapatid, patuloy na awitan natin ang ating Panginoon. Amen. 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 Tapos na po ang ating panambahan. Humayo po tayong mapayapa. Be safe and be well. God bless you all. See you next Friday and Tuesday as well. At sa ating pong pag-aaral ng salita sa Wednesday. Bible study natin. God bless you all.